Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Yes, Father. Hello! Hi. So today, i-share namin sa inyo kung ano yung naging proseso kung paano ako nakarating dito sa Amerika. So, share namin yung naging gastos, gaano katagal, tapos lahat-lahat ng pwedeng i-share na pwedeng makatulong or makagain ng knowledge para sa inyo. So, simulan namin yung share namin sa Umpisa. So, kami po ay dating long distance relationship, LDR. Gusto namin na matapos na or hindi ganun maging matagal yung aming LDR. So, nag-decide kami dalawa na magpakasal noong January 2023. Tapos, hindi agad kami nakapag-file ng petition sa USCIS kasi ang isa sa requirements ay marriage certificate. Tapos, yung una naming research na nahanap ay kailangan daw ay PSA. Tapos, bago mo makuha yung PSA, kailangan ma-register agad yung kasal nyo sa civil registry. Eh, ang sabi sa amin, matagal daw yun bago marehistro. Parang ma-convert into PSA certificate. Matagal pa din. Ang sabi doon, 6 months daw yun. Ang ginawa namin, nakiusap kami sa civil registry sa munisipyo para ma-expedite. Tapos na-expedite siya, pero ayun nga, yung PSA ay hindi ganun kabilis. Tapos yun yung ginamit namin. So yun, nag-file kami, tapos mga isang buwan ata dumating din yung sa PSA kasi na-grant yung expedite request namin. As yun, ipinasa din namin. Mas maganda na kung kumpleto na yung mga requirements nyo, ipasa nyo na rin kahit na mga temporary pa lang yung ibang files. Kasi yan naman ay pagkapasa nyo, hindi agad dyan re-reviewin. Kumbaga, may store lang yun dun sa system ng USCIS. Tapos pagka ready na yung mga agents na mag-review ng documents nyo, ng files nyo, saka pa lang nila mabubuklat yun. So, mas maganda na maipasa nyo na para yung priority date nyo ay mas mauna sa ibang tao. Meron na ng start date kung kahit kailan yung nagpasa. kahit yung mga documents nyo ay to follow na lang, at least andun na kayo sa listahan. Nag-file tayo ng I-130, yung petition for alien relative. Pero yung aming status nun ay permanent resident pa lang. That time. So, nung nagpasa kami, processing time daw, parang 16 months lang. Kaya hopeful kami nun. Oo, lahat ng naririnig namin na lahat ng nare-research namin dati by that time, laging mabilis lang pag kinuha mo yung asawa mo. Mabilis lang yung mga F2A kasi yung tawag sa spouse ng resident. Mabilis lang sabi, less than a year, magkasama na kayo. Yung binayaran namin is $535 and keep in mind, 2023 pa to. Mas maganda na meron kayong online account sa USCIS para matrack nyo talaga yung status, ma-receive nyo agad yung mga pinapadala ng receipt or notice. Katulad nung sa amin, ito yung pinapakita namin yung receipt notice. Siyempre, pag nakaka-receive ka ng mga notice, excited ka kagad kahit Kasi kala mo yung mangyayari na kala mo tumatakbo yung yung immigration journey, pero hindi. Yung palang ando ka pa lang sa tip ng iceberg. So nag-honeymoon muna kami sa Palawan. Yes. Yeah, happy pa. Tapos nun pala nalaman namin na buntis ako. Before kaming ikasal. Preparation ng kasal na buntis ako. So, nung ang ganda ng pasok ng taon sa amin ng 2023. Nag-2 lines so positive. Kala namin UTI. Oo nga, UTI. Sabi kasi ng doktor UTI, buti hindi ko na yung gamot. Umalik na ako ng US, February. Yan, lumipas ng mga buwan. Antay kami, talaga napaka-hopeful namin. So, yung journey nung pag-aantay ay kasabay ng pagbubuntis ng aking asawa. Sa madaling sabi ay wala ako sa tabi niya nung nagbubuntis siya. So, lahat ng support na naibibigay ko ay laging through online. Siyempre, kailangan ko mag-work kasi dito sa US. Bawat oras mo ay pera. Pag hindi ka nag-work ay walang, ay nga. Sobrang nakaka-proud lang nung journey niya ng pregnancy niya kasi talagang kinakaya niya mag-work. Kaso, yung aming baby ngayon, which is si Wilson Dos, ay lumabas ng
early. Very early. Yun na nga, so nanganak na ako, mag-isa, nagno-notif si USAS, may magta-text sa'yo, may mag-i-email sa'yo. We have taken an action on your case. Ay, pagka ganun yung mga notif, kabog na ang dibdib. Approve na tayo. Excited na agad, akala namin, approve na, makapunta ka na, makasunod ka na. Open ng account. Hindi pa pala. Sabi lang, case is being actively reviewed by USAS. So, ito, dalawa ang pwedeng maging possible meaning nito. Kasi sabi nila, pato actively reviewing. Kasunod yan, isa pa uling actively reviewing tapos ma-approve ka na. Or pwedeng actively reviewing lang tapos wala lang. So, yung amin is the latter. Balik kami ng balik sa My Progress tab. Yun yung sabi, 1 week. Asang-asa kami dyan sa My Progress na yan. May mga progress yan. May weeks lang kung kailan ka ulit mag-aabang ng next update. Kala namin, totoo yung My Progress tab. Ang ginawa ng USAS that time, meron din siyang processing time sa sariling website niya. So, malalaman mo kung ano yung standard processing time para sa isang case na ganito yung status. So, tinanggal nila yon. So, ngayon, lahat ng mga may case sa USAS ay doon nagbabase na lang sa may progress tab, which is very much not accurate. So, dapat hindi nyo asahan yung may progress tab na yun. Umuwi kami ni Tutoy. 2 months pa lang siya. So, syempre, nanghingi muna kami ng clearance sa kanyang PDA. Okay naman daw. Gusto ko din na meron kami ng bonding ng aking anak as a family din, time together. So, bumalik ulit ang US, of course. Kasi kailangan na ulit mag-work. 5 years ako sa US ng April. So, nag-research kami kung ano bang magiging effect nun sa case pagka nag-iba ka ng status. Iniisip na namin na baka pag nagpa-citizen siya, maapektuhan yung process kasi may iba. Baka lalong tumagal. Pero hindi pala. Isa yun sa pinakamagandang decision din na ginawa ni Mrs. Nag-apply siya ng citizenship. Pero dapat mas maganda pala na in-apply ko yun 3 months before ako mag 5 years. Pwede daw Kasi yun. sana mas napabilis sana. N400 yung tawag sa form, Application for Naturalization. April yan, 2024. Yeah. Tapos ang bayad dyan, nagmamaas yung fee. So 710 yung binayaran namin para sa citizenship. May nakita akong opening kasi graduate ako ng tourism. So, May 2024, nag-apply ako sa isang airline. Natanggap tayo, meron tayong job offer. Meron akong training, yung start date ng training. Umuwi siya noon ulit sa akin for a week, sabi ko, bilang support ko sa kanya. Ako na ang bahala kay Dos mag-alaga sa Pilipinas. Nag-spend kami ng very quick time. 10 araw together. 10 araw together bago iwan si Dos. Nung mag-start na siya ng training, yung reason bakit inuwi kasi hindi dito sa state namin gagawin yung training. 6 weeks yung training. So, walang mag-aalaga kay Dos. Dumating naman itong notice ng USAS na na-schedule na yung interview ko for citizenship. Yung amin, tumagal pa ng 5 months bago mabigyan ng schedule. September 16, pinadala yung notice. Tapos yung aking interview pa ay October pa. Kasi mula nung nag-file ng April, so May, June, July, August, September, October, 6 months bago ako ma-interview. Schedule ay tatamaan yung training niya. Which is sinabi dun sa training mo na dapat ay Focus ka lang. Complete yung iyong attendance. Inisip namin, imagine mo yung pinag-intay namin para sa interview niya ng citizenship. 6 months. So, kung ipapareschedule mo yun, possibly another 6 months or mas matagal pa sa 6 months. Family over career. Yaks So, wala na nagkapamilya ako. Lahat ng desisyon ko sa buhay, lahat ng ginagawa ko para yun sa family. Mas pinili ko mag-citizen kesa ipagpatuloy yung training. So, binidura na namin yung job offer. Nakapasa naman tayo sa interview sa mga civics question. Same day, nabigyan tayo ng oath ceremony. Nabigay din yung certificate of naturalization. Kasi dito sa NJ, same day talaga yung oath ceremony tsaka yung interview mo. After nun, parang binuhusan kami ng sobrang daming blessings talaga. Parang umulan ng biyaya. Chinat ko agad si Emma. Tumawag agad ako sa call center. So, pagka-chat ko kay Emma, sabi ko, I need to upgrade my status from permanent resident to a US citizen.
Tapos, binigyan lang nila ako ng reference number. Sabi, this is your reference number if you have any more questions. The whole process is gonna take about up to 30 days. Yun yung sabi sa akin. Kinabukasan, may nag-email. We have updated your citizenship status. So, Status from lang, permanent resident, naging US citizen na yung I-130 natin. Na-update na rin yung ating status from F2A to CR1 lang muna kasi wala pang 2 years yung marriage namin that time. Nabukasan ulit. Ang nangyari muna, actively reviewing. Pagka daw may second actively reviewing ka na, check your documents tab, andun ang approval mo. Yung mga nigninig, ang pagbubukas ng documents tab. Tapos nakalagay doon, you have been approved. Oo, talagang grabe yung luwag sa dibdib. Oo. Oo, tagal-tagal mo inantay. Approve na tayo. I-share kami sa inyo. Group sa Facebook na nag-rely din kami dito sa mga experience na ibang tao. Sa kung may mga questions kami, kasi pwede ka na mag-post anonymous if nahihiya ka. So, Very helpful Oo, nung very helpful. page na yun. Manila US Embassy, DQ. So, sumali kami dito kahit di pa kami documentary qualified. If you haven't joined, join it. A lot of people are willing to help you. And andyan naman yung link, pwede nyo na rin i-type down sa inyong mga phone. November 4, nabigyan tayo ng welcome letter. Akala mo magiging ano siya, welcome to NVC, pero hindi siya ganun. Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. Ayan o. The NVC has received your approved I-130 from USCIS. Kahit nasa trabaho ko noon, pagka-receive namin ng welcome letter na yun, talagang bayad agad. So, yung immigrant fee is 325, tapos yung affidavit of support fee is 120. So, pwede mo lang yan bayaran US Bank, tapos ilang days yung bago ma-process nila. So, hindi agad yung magre-reflect sa system. Kung nabayaran na namin siya, pwede na kami mo-fill up lahat ng form. So, yung inuna na namin is yung immigrant visa form. So, yan, napakahaba niyan. Kung saan ka tumira for the past 10 years. Dami, sobrang haba. Kailangan tamang-tama yung inyong pagkaka-fill up dyan. Iwasan yung magkamali. Kung hindi sure, wag mo munang fill upan. Nagkakabatripan pa yan kasi. Oo, kasi yung hirap tandaan talaga ng ibang dates. Mga nagtatrabaho mo. Saan ka lumipad? Kailangan i-detail mo dun sa kailangan fill upan. Masisend naman sila sa iyo ng confirmation na okay na yung iyong immigrant visa form. Wala pang 1 week, na-decure na kami. Oo, qualified na lahat yung pinasa namin. Oo. So, nakikita nyo rin dito yung ilan sa mga documents na additional na ipinasa din namin kahit hindi naman siya hinihingi. Kasi sa account, kakunti lang yung hinihingi. Pero pagdating ng interview, hinihingi din yung mga hindi naman official na nakalista sa website. So, better be over-prepared than just prepared. Very mahalaga din tong pagiging DQ kasi DQ ka na, inline ka na para makareceive ng interview. Tapos nung na-DQ tayo nito, ang system iba bago mabigyan ng interview, tumagal ng 1 taon. So, medyo pinanghinaan ulit kami ng loob. Akala talaga namin, sobrang bilis na lang nang iintayin mo. Kasi andun ka na, i-interviewin ka na lang, bigyan ka na lang ng interview. US Embassy na yun sa Manila. So, wala. Balik tayo sa usual, the waiting game. Yun nga, dahil nabasa namin na yung iba, 1 year bago nabigyan ng interview. Ang dami namin beses na nagpa-request ng expedite sa NVC. Talaga. Nakakahiya na yung mga... try na expedite. Parang 7 times ata kami, if I'm not mistaken, na nag-try na magpa-expedite. Lahat na ng reason na pwede namin maisip, 7 times rejected. So, alam tanggapin talaga yun. January na ulit, 2 years na kaming kasal. Oo. Mag-request sana kami na magpa-update ng case status from CR1 to IR1, which is immediate residency. Pag-open namin ng SEA account, ayun na, IR1 na agad siya automatically, which is good kasi yung iba, matagal bago mapalitan yung status nila. May nagbibigay ng mass expedite. Kada first week of the month, parang ang tinitipon nilang mabigyan ng expedite isang buwan ng mga non-DQ. So, yung isa sa mga requirements bago ka mag-interview is meron ka ng medical. So, meron siyang tinatawag na advanced medical sa St. Luke's yun. St. Luke's. Meron ka lang peppermahan ng waiver na pirmahan mo na agreement yun na ano. pag na-expire yung medical mo, kailangan mo ulit magpa-medical. Tapos yun, di nagpa-advanced medical kami. Pa-schedule kami kay St. Luke's. Tapos yung bill na inabot ng medical ko is 28,650. Siyempre, lagi may kasamang dasal. Biruin mo, wala pang kasiguraduhan pero
niris na namin Oo. para So, sa advanced medical. Pagka 6 months na at wala ka pang interview or 6 months na at kahit na-interview ka na at palipad ka na ng USA na expire, kailangan nung ulitin. Kailangan ulitin. Wala mo na siyang inom, wala mo ng mga fatty foods kasi gusto namin maging perfect Oo. yung medical. Tagal namin inintay to. So ako, nag-put talaga ako ng effort. So, pasado naman siya sa kanyang medical. Bali, yung medical is 2 days. Yung first day, yung totoong medical. Second day is your vaccination. Mm-mm. Ay, dalhin nyo rin po yung inyong mga vaccination records. Yes po, hinihingi po nila ang vaccination. Umuwi ulit ako ng Pilipinas. Mm-mm. Kasi feeling ko, pagbalik ko ng US, kasama ko na sila. Oo. So medyo nag-expect na naman Oo, kami kasi sunod-sunod na eh. January 31, naka-receive kami ng email. Mm-mm. Ako pala ang naka-receive kasi siya tulog na. Di papalaka't ako ng walinggit lang kasi tulog na yung video namin. Sabi ko, uy! Mm-mm. Dati. Ginising niya ako ng ano. Kaya gano'n. Kilig na naman kami. Siyempre, kilig na naman. Sabi niya, Kasi ay, ano na kami. visa interview appointment na Oo, yung dumating bigyan sa ng- email. Maniniwala ka talaga sa asawa mo. Sa kanyang mga kutob. Yung pinaka-interview niya is March pa. so, hindi siya pasok sa aking pagbalik sa US. Oo. Iniisip ko nga na mag-extend pa ng Extend vacation. So, mahirap i-risk, siyempre. Trabaho yun eh. Trabaho niya yun. So, bago ka ma-interview, mag-vac appointment ka muna. Yun yung sa Parcal. Sa Portal Mall. Oo. Asiana. So, kung ang nag-schedule ng interview mo ay si US Embassy, pagpunta mo dun sa US Visa Scheduling website, ang pipiliin mo dun ay scroll down ka pa, scheduled by US Embassy or NVC yung pindutin nyo kasi dun lang mag-open yung earliest available na date para sa VAC appointment. Kasi pag pinili mo yung mga category na IR1, CR1, nako, walang appointment na lalabas. Pero kung part ka ng mass expedite, ayun yung mahirap kasi yun yung talagang very limited yung slots. Sabi ko sa kanya, okay lang naman niya kahit 1 month in advance bago ng interview mo. Punta kaming Parcal. Balik na ulit ako ng US, March 7. Balik na naman kami sa mga video call. Back to basic. Video call. Pero masaya kami. Masaya na. Kasi Oo, ang iniisip namin, babalik ka nga ng US pero meron tayong nilulook forward. Lagi tayong may nilulook forward. Kaya na nga, visa interview na niya, March 24. Nagkikwento niya kung ano yung nangyari sa kanyang interview. Gising talaga ako maaga. Siguro mga 2 a.m. from Quezon province ako eh. So pagdating ko doon sa interview, bawal ka magpasok ng cellphone. Oo. Bawal din ang mga digital na relo. Oo. Bawal din ang malaking bag. So ang dala mo lang talaga sa loob is your envelope na nandun lahat ng kailangan mong ipasa o ipakita. May bayad yung paghahabilin ng gamit. 200 pesos ata yun. Sure ka naman na hindi mawawala kasi bibigyan ka ng copy ng number. So nakalagay dun yung pangalan ng pinaghabilinan mo. Tao? Oo, tao. Hindi siya locker. Tao. May guard naman dun sa bago makapasok ng embassy. Tatanong sa'yo kung anong reason mo na. Ba't ka nandun? Interview, immigrant po, ganun. Antay kang matawag kasi pila yun eh. Habang nakaupo ka doon, mayroong mga nag-guide doon na pakilabas na po yung gantong documents, kung ano po yung nakalagay sa screen, paki-ready na po. Please, lagi pong ang dadalhin nyo po ay original copy. Kasi kung hindi po original copy ang inyong dala, ay baka po hindi kayo matuloy sa interview. Yung unang pila doon, parang document check na may screener na itatanong sa yung mga background mo, sino nag-petition sa'yo, anong relationships. Hindi pa yun yung pinaka-interview. Parang screener lang siya kung tama ang mga dala mo. Ang tanong sa akin, siyempre, pangalan ko, date of birth, sino ang petitioner mo, asawa ko, sino yung nag-support sa'yo, relationship, yung dalawa, tapos paano kayo nagkakilala. Hindi na double check kung sagot mo ay compatible dun sa papers na Dala mo. na ipinasa mo, binigay mo, dala mo. Maririnig-rinig mo kahit paano yung pinag-uusapan, yung mga tinatanong dun sa ibang ini-interview. Ay naririnig ka talaga na may pumapasa, meron ding nare-reject. May mga umiiyak. May nagiging emotional. Siguro, mahigit 1 oras ako naghihintay bago matawag. Kasi sobrang daming talagang tao. Natawag na ako, napunta ako sa may parting dulong counter. Mamanata ka na lahat na sasabihin mo ay tama. Okay. Okay. Sinure ko na confident ako sa sagot ko. Ina-eye contact ko siya. At saka, one more thing.
Ang payo ko sa'yo, Mm. isang tanong, isang Oo, sagot. Huwag ka yun masyadong ang- madaldal. Kung ano lang yung tinatanong sa'yo, yun lang yung sasagutin mo. Very few lang naman yung tinanong sa akin. Pangalan ko ulit, state mo yung birthday ko, siya yung nag-petition sa'yo. Based yun lahat sa pinasa mo. Oo. Hindi naman siya nakakita ang problema doon sa aking mga pinasa. Okay naman lahat. Tugma naman lahat ng sagot ko doon sa mga documents ko. Congratulations and good luck for your journey going to America. Sabi niya, welcome to the United States of America. Hindi ko maiwasan na talagang nakangiti ako. Paalis doon. So, hindi ko alam kung anong iniisip sa akin ng ibang mga nakapila doon na Isip naghihintay. niya, buang. Hindi mawala sa akin yung ngiti. Pagkasa niya sa interview, giniisip ko na book na tayo ng flight. After ng interview niya, is passport pick-up na yung kasunod. So, when nabukas, tinitingnan namin kung meron na wala Ay, pa. oo nga. Nagpa-schedule na kami ng sa CFO, yung sa GCP, Guidance and Counseling Program sa CFO Manila. Nagpa-schedule kami kahit wala pa yung visa. So, na-edit naman yung ibang mong details dun sa CFO pag ando ka na talaga sa site. Pero nag-email din naman sila nung hapon na ready for pickup yung kanyang passport with visa. With visa. 26 yung CFO, 26 din yung pick-up ng umaga, hapon, CFO siya. Bago pa siya mag-CFO, nag-book na kami ng flight. Excited kami. Hindi, book na tayo ng flight. Kailangan na itong Pre, i-book. ako gusto ko yung sigurado eh. Sabi ko, hindi ka ba naniniwala sa akin? Lahat na sinabi ko totoo. Mm, Your wife is always right. Yes. Totoo po yan. Totoo po yan. Nagkaroon pa ulit ng bagong trend, mga parang few weeks ata, bago pa ng interview niya na ang mga nag-GGCP, pagka ang asawa mo ay US citizen, ay hinahanapan ng background check. Wala akong ginawang mga FBI pa kasi yung sinasabi nila, kailangan ng FBI check. NBI clearance ako, tapos meron din akong background check, pero galing sa employer yun, which is same year din naman. At least kung hanapan man ako ng background check ng asawa ko, may Oo, may papakita papakita. ako. Oo. Kasi pagka mag-FBI pa dito sa state namin ha, pupunta ka magpapa-fingerprint ka pa tapos mahal yung bayad. Pwede rin naman sa police, kaso hassle pa na magpapaganon ako. So, talagang inirist na namin, yun na lang galing sa employer yung background check. And everything's good din naman ang naging result. Seminar na may mga question and answer din. Parang Tungkol mas sa- mahigpit sila kung ang iyong US citizen na asawa ay foreigner talaga. Pero kung ang case nyo naman po ay same case Straightforward namin na Very clean. oo, na first marriage, Very strong evidence din ng anak. bibigyan po ng certificate. Yan, tapos flight na. So, bago kayo mag-flight, syempre kailangan nyo ng passport with visa, yun yung plane ticket, travel tax nyo sa TIEZA, tapos yung e-travel, yung CFO. So, yan, kailangan nyo yan. Yung flight na nila na ng 31. Kasama ko yung anak ko. Binilig ko namang magkasabay-sabay kami ng flight. So, siya ang nagdala ka dito yung mag-isa. Naka-carrier lang yan sa picture. Carrier. So, ang ginawa ko, less lang talaga yung dala mong gamit. Ay, may ticket na rin si Dos, no? Kasi kinuha namin ng upuan. Kahit medyo San Francisco, yun yung port of entry nila. Medyo mahigpit doon. Dahil ako ay may kasamang baby, so pasok ako sa priority. Hindi ako pumipila sa mahaba. So, may sunod pang papasukan na room. Very minimal lang yung tanong sa akin. Pero kind of intimidating kasi nasiklude ka sa ibang room. Tapos after nun, tinatakan yung passport mo ng IR1. Tungkol pa sa green card. So don't forget to pay for your green card. Ang sabi dun sa research namin, pagka dito ka nagbayad sa US, mas mabilis ma-produce yung green card mo. Pero pag before entering the US ka nagbayad, medyo matatagalan ng konti. Pagkakita ko dun sa mag-amo, Diyos ko po, ay kawawa na ang itsura. Arlantang gulay na po. Yung green card fee is $235 as of now. Pero hindi natin alam baka magtaas yan. Supposedly, yung SS card muna yung unang dadating. Hintay-hintay kami, 3 weeks na ata, no? Appointment date na. Pagdating namin doon, ang sabi sa amin, kailangan daw ng I-94 kasi yung temporary green card, which is the US visa, ay hindi daw valid para sa kanila. So, bumalik kami, another schedule, nag-research ulit kami. Hindi pala binibigyan ng I-94 ang mga first-time immigrants or any US citizen or kahit yung mga returning immigrants, walang I-94. Para lang yun sa mga visitors, students, yung mga ganon. Tapos nauna pa nga dumating yung green card. Yun po. So, yun nga, after 2 months lang dumating agad yung green card niya. So, as of today po, ay ako po ay mag 3 months na here sa New Jersey with my family.
Happy na. Hindi na LDR. Hindi na po kami LDR. So, andito na po kami sa moment na matagal namin hinihintay. Mommy, mommy.